Yun po bang pagkikita nyo ni Roy Gomez? Is it by chance or intentional? By chance lang po, ma'am. By chance. Apo. Sang tapat po ng SM kayo nagkita? By chance. Doon sa parking lot po kami nagkita, ma'am, tapos sumasok po kami sa mall. Parking lot. Opo. Tapos pumasok po kayo ng SM. Opo. Eh, saan po kayo nakasalubong? Saan nyo po sila nakasalubong? Ma'am, sa tapat ng Uniqlo. Tapat ng Uniqlo. Yes, ma'am. Where are you heading to habang naglalakad po kayo papasok ng SM? Saan po kayo pupunta, Mr. Alex Napao? Ay, bibili po ako ng ma'am, bread talk. O, so sumama po sa inyo papuntang Bread Talk? Opo. I see. From the parking lot, naglakad kayo papasok ng SM, sumama po siya sa inyo hanggang Bread Talk. Opo. After Bread Talk, saan po kayo nagpunta? Kumain po kami, ma'am. With Paring Roy po. with Roy. Opo. And that's what Dugo. you call by chance? Oho. Kasi nga po, nagkwentuhan nga po kami, noong time na sinabi ko po sa kanya na bakit hindi ka mag-attend sa hearing, sabi ko po sa kanya. After nyo pong kumain, saan kayo nagpunta? Umuwi na po ako, ma'am. How about Mr. Roy Gomez? Hindi ko na po alam, ma'am, kasi may sasakyan po ako. Did you know kung siya'y nagpaiwan o umalis na din? Naghiwalay na lang po kami doon, ma'am. Okay. Kanina po you said sa parking lot kayo nag-meet. Opo. May sasakyan din ho ba siya? Alam ko meron po siyang sasakyan. Kotse. Kotse. Opo. When was that? Hindi ko po alam, ma'am eh. I think what really happened is you met by chance Opo. initially. But when you agreed to have a meal with him, it was intentional already. Yes, ma'am. So consciously, you are meeting with a person whom you know there is a standing arrest warrant already issued by the Congress. Do you confirm that? Yes, ma'am. Thank you, Mr. Chair. Okay. Now, Chairman Akop, please proceed. AMLAC. Yes, sir. Assuming that the desire of the Honorable Fernandez would come true, that the Executive Secretary would issue a memorandum to AMLAC to freeze or to issue a freeze order or a provisional asset preservation order through the appropriate court. Kasi yun ang specific na kwan eh, subject to rules and regulations. Ano po yung governing law ninyo? Mr. Chair, it's the Republic Act number 9160 as amended, Mr. Chair. And would you have the jurisdiction to do so as ordered by the Executive Secretary? In the case at hand na sinasabi ni Honorable Fernandez, yung pag-o-own ng property ng mga aliens in violation of our Constitution? As I'm trying to explain earlier, Mr. Chair, while it is illegal, it is not specifically provided in the AMLA as among the unlawful activities to money laundering. Now, when the memorandum stated subject to existing laws, rules, and regulations, in the case at hand, yung pagbibili ng aliens ng lupa, what is the governing law? That is provided in our Constitution, Mr. Chair, that I agree. aliens are not allowed. That contract is null and void because it's a violation of our Constitution. I agree with that. Pero ano ang appropriate proceedings para maremedyohan yan? There are protocols provided for by law to get back this land. And in numerous decisions of the Supreme Court, in-upheld itong mga proceedings na ito. So it is subject to rules and regulations or to existing laws. There are laws which govern this. When an alien has in his name a title to a property,
it is considered null and void by the Constitution. But in order for the land to be reverted back to the state, there are proceedings provided for by law. Di ba? Yes, Mr. Chair. And those are, I think, escheat proceedings or reversion as provided for by law. Yes, Mr. Chair. Yes. So yun dapat ang sagot ninyo. Yeah, that's why I'm trying to explain earlier, Mr. Chair, that while... And the only agency which can institute this is the Solicitor General, who is absent today, na dapat siya ang sumagot. Although under the AMLA, Mr. Chair, we also have a power to forfeit properties and turn it over to the National Treasury, but it has to be in relation to money laundering investigation, Mr. Chair. Abay ka pardon? Money laundering investigation, Mr. Chair. Anong klaseng investigasyon? Money laundering, Mr. Chair. Money laundering, yes, because that is your jurisdiction. Pero itong case at hand, na ako, agent, bumili ako ng lupa in violation of the Constitution, sino ang dapat nakuhan according to our laws? Hindi ba yung Solicitor General? Yes, Mr. Chair. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, in support of the argument of the Honorable Keith Flores, I just want to state for the record, we have a principle in law, inclusio unios est exclusio alterios. Reading from the letters of paragraph 13, we should not narrow down what specific actions or offenses should be subject of the action for freeze order of these assets, because the letters merely state fraudulent practices and other violations under Republic Act number 8799. Wala pong sinabi ang batas dito na specific actions, specific offenses. In other words, so long as it constitutes violation of the Securities and Regulation Code of 2000, it should be a proper subject of the actions to be taken by the AMLAC. We submit that manifestation, Mr. Chair. Thank you, Vice Chairman. The manifestation of the Vice Chairman is duly noted. In connection to the questions propounded by the Honorable Dan Fernandez, and in relation to the earlier manifestations of Daisy Quiros, may binanggit po kayo na maraming broker si A.D. Young. Can you please name these other brokers of A.D. Young? Hindi ko na po kilala yung iba. So you can recall again. Yung pong iba kasi mga agents lang na walang license. Even At saka though, mga kapitan. can you please name these people who are licensed agents or even those who just acted as agents? Mga kapitan po dun sa San Simon. Please state their names. I don't know po kung still kapitan pa rin po sila ngayon. State their names. Kilala ko po kasi doon, nagbawal sa akin si Kap Randy ng Barangay San Pablo po. San Pablo, who else? Can you please provide the last name of Kapitan Randy of San Pablo? Yes po, Ano pong Again. apelyido niya? Randy. Hindi ko po alam hindi ko po alam yung surname po niya. So who else? Yung po kasing iba, hindi ko na po inaalam. Basta yung nagbawal po sa akin, si Kap Bando po, ang binawalan ako magbenta. Oh, you mentioned that you were prohibited from continuing the transactions. Bakit po ba kayo pinagbawalan ni Kapitan Randy? Gusto niya po, hindi po si Kap Randy, si Kap Bando po, nung time niya. Who is that? Kap Lando? Bando. Bando. Opo. Ano ho bang apelyido nitong si Kap Bando? Hindi Ibig ko po sabihin alam. nito, Miss Daisy, there were transactions during the time of Kap Randy separate from the transactions during the time of Kap Bando.
Opo. Anong taon itong kay Cap Bando? 2018 po. 2018. At ito pong kay Cap Randy? 2018 din po. 2018 din. How come nagkaroon po ng transition ng dalawang kapitan during the same year of 2018? Opo, yung pong lugar na nasasakupan nila, nag-o-offer po sila ng lote. 2018? Are these two barangay captains both from San Pablo? San Simon po. San Simon. You mentioned earlier that Cap Randy is from San Pablo. De La Paz po. And Now De La Paz. San Pablo po. Who is from San Pablo? Cap Randy. Opo. And Cap Bando is from De La Paz po. De La Paz. So they are the incumbent barangay captains in 2018. Yes po. Sila po ba'y nakaupo pang kapitan until now? I don't know po. And I will go back to your earlier statement. Ang nagbawal sa inyo, binawi nyo po yung first statement nyo about Cap Randy. You change it into Cap Bando. Bakit po Opo. kayo pinagbawalan ni Cap Bando? Gusto po niya, dumaan muna ako sa kanya. Gusto niya dumaan kayo sa kanya. For what reason? Gusto niya po siya lang po ang magbenta ng subject property na sinasakupan niya. So, nagkaroon po ba ng transaction dito sa De La Paz with Cap Bando as the agent? Opo. Ilang bentahan po ba ang naganap dito? Hindi ko na po alam yung transaksyon nila. Hindi nyo po alam. Pero ano po yung transaction kung saan kayo'y pinagbawalan na ni Cap Bando na mag-ahente? That was 2018 po. Nung pinagbawalan na niya po ako, hindi na po ako nagbenta. Yes, what is this transaction all about? Sino po ang seller at sino po ang buyer? Kanina po tinatanong kayo ng ating mga committee members, ano pa ang transaction nyo? You are not disclosing about this De La Paz property. I assume that the property is in De La Paz. That is San Simon po. De La Paz, San Simon, at saka San Pablo, San Simon. De La That's all Paz, in San San Simon Simon. po. De La Paz, San Simon. Can you please enlighten us on the circumstances surrounding the transaction in De La Paz, San Simon, where you were prevented by Cap Bando from pursuing the transaction? Ikwento Yes niyo po po. sa amin. Nag-consolidate po sila ng lot sa De La Paz, and then San Isidro. San Isidro is a different barangay. Consolidation po ng mga property owners sa De La Paz po. And then siya po nakakasakop si Cap Bando doon sa lugar na yun. You mentioned about San Isidro. Hindi, iba po pala San Isidro dito yung sa part na to. So Hindi ako kasi masyadong well-known sa mga barangay sa San Simon eh. Yun lang po sa consolidation na ginawa namin, doon ako aware. were you part of that consolidation process? Kayo po ba'y naando doon pa nung kinoconsolidate itong lupa sa De La Paz? Opo, kaya lang ilang hektarya lang po yung nakausap How many po namin. hectares? Yung 7 po. How many? 7 hectares lang po. 7 hectares. Sino po ang seller at sino po ang buyer nitong 7 hectares na kinoconsolidate nyo? Yung pong Golden Sun 999. Golden? Yung Golden Sun 999 po. Golden Sun. Opo. Golden Sun 999. Opo. That's the name of the company. Yes po. They are the seller. Opo. Golden Sun 999. Ang Golden Sun po ang buyer. Yes po. So sino naman po ang Corporation. seller? Yung mga farmers po ng De La Paz. Farmers of De La Paz. And then, were you able to conclude the consolidation of the 7 hectares bago po kayo pinagbawalan ni Cap Bando? Opo.
Natapos nyo po ang consolidation. Nung 7 hectare, opo. Natapos po 7 yung consolidation, hectares. opo. Natuloy po ba itong bentahan ng lupang ito? Yes po. So, ang ahente, hindi na kayo. Hindi po, na-left out na po ako. Si Kap Bando na. Opo, yung mga kapitan dun sa mga adjoining lots po niya. You were saying mga kapitan. Opo. Sino po itong mga kapitan na ito? Iba-iba You na were po. saying mga kapitan sa adjoining lots. Ibig sabihin, this is not only Barangay de la Paz. Yes po. There are other barangays Yes po. included in the transaction. Opo. Since you are involved in the consolidation, I wish to assume that you can recall anong mga barangay ito at sino itong mga kapitan which seemingly nagkaisa na i-prevent kayo. Anong mga barangay po ito? Di ko na po matandaan yung iba. Dilapas lang po kasi ako nag-focus. Yung nakalimutan ko na po yung mga adjoining lots niya. But kasi you said matagal na po. earlier that you were involved until the conclusion of the consolidation process. Ano bang ginagawa natin sa consolidation? 'Di ba? Yes po. We gather all the separate lots Yes. and In make them one. under one cadastral Yes po. lot number. Yes po. Eh, hindi nyo matandaan kung anong barangay. Hindi ko na po kasi matandaan yung ibang barangay doon katabi ng De La Paz. Kayo po ba'y taga saan, Miss Daisy? Apalit po. Where is that? Apalit, Pampanga po. Apalit, Pampanga. And this De La Paz is in San Simon. Tama po ba? Yes po. Gaano ho ba kalapit yung Apalit sa San Simon? Magkalapit lang po. Magka-dikit ho bang Opo. bayan ang Magkadikit na Apalit bayan. at San Simon? Opo. And how many times were you able to visit this property? Siyempre, ahente kayo. You Yes started po. as an agent and the process always start with an ocular inspection. Tama po ba? Yes po. You are a real estate broker. Yes and po, ma'am. You know that. Nabisita niyo po lahat ng barangay kung nasan itong 7 hectares na ito. De La Paz lang po yung 7 hectares. Isang pamilya lang po yung kinonsolidate ko with different landowners. You are contradicting your earlier statement because you said earlier that the consolidation involves several adjacent barangays. Yes po. Kaya nga po sabi nyo mga kapitan. Ibig sabihin marami pong Yung- barangay. Opo, yung po magkakadikit-dikit na barangay sa Pero Simon. kanina Tinayuan lang po, ng- binawi nyo uli at sinabi nyo, De La Paz lang. Yun Ano lang po ang totoo? Doon lang po kasi ako nag-focus. Doon lang kayo nag-focus but you were consolidating. Binawalan na po ako kaya hindi na po natuloy yung No, consolidation no. ko. Kanina po sinabi nyo you were able to conclude, to finish the process of consolidation. Opo, hindi ko na po matanda. Nakalimutan ko na po yung mga barangay na katabi ng Why, De La Miss Paz. Daisy Quiros, you always end up your answers with, hindi ko na po matandaan. Kanina I don't know po kung you San were Isidro, being San asked Pablo. about the notarization of the deed of sale. You claimed di mo na matandaan kung sino yung mga secretaries. You were asked ilang transaction ba ang inyong transact for ADA? Wala na rin kayong matanda. Now you were saying there are lots in different barangays you consolidated. That is in Simon. Taga-apalit lang po kayo. Magkadikit lang po yon. At hindi nyo maalala kung anong mga barangay. De La Paz po and then San Pablo. Meron po kasing San Pablo Libutad and then San Pablo, mga San Pablo po ang alam kong katabi ng De La Paz. Do you still have the document of the 7 hectares which you consolidated? Yes po. May we request Ms. Quiros, Mr. Chair, to submit the document of this 7-hectare land which she consolidated?
for Golden Sun 999. I wish to know, Mr. Chair, what are the involved barangays and who are the barangay captains during that time? I will go back to the brokers you mentioned earlier. Sino po ito mga brokers other than the barangay captains which you can hardly recall? Yung broker po natatandaan ko doon yung PMG Realty. Ano po yon? PMG Realty po. DMG Realty. PMG Realty. TMG. P. As in pig. PMG. PMG Realty. Opo. What else, Miss Daisy? Siya lang po ang kilala kong broker. Pero yung iba po, mga hindi naman po licensed na agent. Kung sino-sino lang po ang gusto mag-agent doon. Nonetheless, they were part of the transaction. Yes po. And I am asking you, Miss Daisy, who are these people behind those transactions of AD Young? Whether they are licensed or otherwise, please give their names. Hindi ko na po kilala yung iba. You have to realize, Miss Daisy, that you transacted lands in favor of a Chinese national, and that is unconstitutional because that is prohibited by no less than the Philippine Yes po. Constitution. Yes po. Without you, without these people who acted as the middleman, this shouldn't have been consummated. Hindi ko naman po kasi alam na hindi sila Pilipino. Alam How ko long po have kasi you been- Chinese sila. How long have you been a real estate broker? Since 2008 po. Since 2008. And you were transacting properties mostly within the province of Pampanga. Is that correct? Yes po. And would you agree with me if I would say that the agents, whether licensed or not, have the same network? Magkakakilala po kayo. Dati po kasi, Please sa answer the project question, selling Miss po Daisy. project selling po ako dati. Hindi ako nakafocus sa Roland. No, this is a general statement. I am asking for your opinion. That brokers or agents, whether licensed or not, if they are all residents of Pampanga, they belong to the same network and chances are they know each other. Is that correct? Yung iba po, makakakilala. And you could not recall any of those brokers who acted for AD Young? Hindi ko po alam kung sino-sino po yung mga nakapag-close. You were saying that you've been a broker since 2008. Wala kang maalaala except for PMG Realty. During that time po kasi, ako, in-house broker po ako sa Camellia Florenza. Nonetheless, kahit in-house ka pa, kahit freelance ka pa, all brokers and agents belong to the same network. Para po yung mga abogado, magkakakilala sila. Para po yung mga congressman, magkakakilala sila. Para po yung mga ROD, Register of Deeds, magkakakilala sila. Para din yung mga assessor, magkakakilala sila. If you are representing yourself as a real estate broker since 2008, answer the question. Sino pa ang mga nag-ahente in behalf of AD Young? Hindi ko na po alam yung iba. You are telling a lie again. Hindi ko po alam yung ibang naka-close kay AD, na close deal kay AD, di po alam basta. I don't mind if the transaction was not closed. Just state for the record. Sino itong mga ahente who acted for AD Young, whether licensed or otherwise? Di ko na po alam yung mga ahente. Hindi. With the indulgence of Vice Chair, no? Kanina kasi, you're accusing some. Di ba, broker? Sabi mo, hindi lang naman ikaw ang broker. Ngayon, hindi mo na alam. Mr. Chair. Hindi ko na po alam kung sinong broker na Ay, hindi, pero lumalapit sa sinasabi kanya. mo na, sinabi mo kanina na may ibang broker pa, hindi lang ikaw. Yes po. In short, kung may sinabi kang may ibang broker pa, may alam ka, may kilala ka. Hindi ko na Diba? po alam yung mga kinakausap niyang iba. Mr. Chair.
Yeah, Parang, yes. I just noticed, I was about to leave na no? Pero parang medyo napabalik ako sa sinabi mo. Kasi parang feeling ko, Mr. Chairman, kapag yung medyo naging kakompetensya niya, yung possible na ahente or hindi man ahente, sinasabi niya yung pangalan ng mga kapitan na ganyan kasi sila na naging ahente. Pero yung mga ahente na mga hindi naman hindi siya nagiging kakompetensya, parang nire-refrain niya yung pagsasabi doon sa mga pangalang ito that probably yun ang magiging connect natin kay Mr. Eddie Yang. And I think this woman is continuing lying on this committee. And I hate to feel this way, Daisy, but unfortunately, patuloy yung ginagawa mo. Hindi ko na, yung transaction I ko still Talking, you are not yet recognized by the chairman. So, again and again and again and again, sana huwag ka nga magsinungaling because, of course, napapagod din kami dito. Actually, gusto na namin umuwi. And even the other resource speakers na supposedly natatanong na natin, hindi na namin matatanong kasi yung patuloy mong pagsisinungaling, yun ang nakaka-derail doon sa ferreting out the truth of the matter. Your Honor, na-left out nga po ako, kaya hindi ko alam yung ibang nag-ahente na sa kanya. Kaya nga during that time na na-left out ako. Na-left out ka. And of Yes, course, yung mga naging kompetensya mo, yun ang binabanggit mo. But others, hindi mo mabanggit-banggit. Hindi ko na po kasi kilala dahil yung transaction ko na lang po ang pinakialaman ko. Anyway, Mr. Chairman, I rest my case. Kayo na po bahala, Mr. Chair. Yes. Chairman Dan? Are you done? Chairman Akop? Your Honor, bakit po ako na pinpoint? Yun lang po naman po ang totoong sinasabi ko sa inyo. Hindi, kasi nagsimula dito sa mapapractice ni Eddie Tayang. Yes po. Nandun na nga last hearing pa. Last hearing pa, puno na kami sa iyo. Kasi kahit yung notary public nga, Opo, in good faith po kasi. Sandali, you're not yet recognized. Turn off mo yung last hearing ka pa. And until now, you're lying. Kanina, you're accusing some brokers. Nakakompetensya mo. And now, you cannot name names. Oh, you're lying. Di ba? You're lying. Sabi mo, yung ibang brokers, nung tinanong ka ni Vice Chair, nakakalimutan mo na. Hindi mo na matandaan. Yun laging excuse ng mga liars. Yes, Chairman Akop. Your Honor, can I interject po? Oh, what's your what is your manifestation? Yung ibang brokers po, ang pagkakaalam ko, may mga brokers pong iba, pero hindi ko naman po sila kakilala. That's your... Kaya yung po nababanggit ko, yun lang po mga alam ko. Huwag kang mag-akusa, sabi mo, kasi you were left out. Sabi mo may mga brokers na iba. Then, when you were asked, hindi mo masabi. Kasi yung information namin, iba. Yung relation mo with Eddie Tayang is iba. And kanina, nung tinanong kita, you're still lying. Matanda mo yung 2018, pero yung iba, hindi mo na matandaan. Oh. Yes, Chairman. Hindi po, Your Honor. Tapos yung pong sa notaryo, talaga ko, in good faith po, nagpanotaryo ako doon, hindi ko naman po alam na hindi nila ipapasa sa COC. Tagal mo ng broker eh. Tapos ganun yung ginagawa niyo, that's illegal. Hindi po. No, that's illegal. Because supposedly, you were there in front of the lawyer. Opo, kaya lang po, nagtiwala po ako, nasa yung tiwala is different to the law. No? In the sense of the law, excuses no one. At naging practice nyo na yan. Hindi ko po ginagawa yun. Kasi that was the first time? Opo. Ito pong J5 MB Documentation Services, nagpark po ako sa likod nito. And then, nadaanan ko po siya. And they stated that statement in the previous hearing, nagtatagal lang po tayo dito. Hindi po. Tama po. Yun kasi po, yung sinungaling, hindi matatakpan ng kasinungalingan. You were given all the time and you were given all the chances by Vice Chair to name names.
Hindi ko Because you're po- accusing some brokers and you Yes cannot name po. names. Yun lang po ang kilala ko, pero yung ibang brokers po, hindi ko po kilala. Yun Ay, lang po ang problema mo yan natatandaan because you're ko. accusing them. Now you cannot name names. Because in our information, halos lahat ng transaction doon, nandun ka. Wala po. Whether may ibang broker, ikaw pa rin ang papagitna doon. Hindi po totoo yan. Ay, ibig sabihin, nagsisinungaling ako? Hindi naman po. Kaya lang po, yung accusation po, hindi naman po totoo po. Hindi, tinawagan kita kanina eh. Ang natandaan mo, 2018 Christmas party. Pero pinaka-latest event, That was 2018 po. Yun lang po ang Hindi nga eh. pinatinan ko. ay sinasabi ko nga, we have proof and somebody will testify against you with your statement. Yung disclaimer mo na wala ka doon, nandun ka. Hindi Any ko po chairman, alam. Pwede ko po that's- makita. Actually, you were given all the time. Kinuha mo na lahat ng time namin dito. Ms. Nigueros, of all your lies. Hindi po ako nagsisinungaling. Chairman ako, please turn off the microphone. Yeah. Ganito yung sitwasyon eh. Ikaw, nakikita ng mga membro na hindi mo sinasagot ng tama yung kanilang mga katanungan. Di ba? Doon sa notarization, pinipilit mo yung sinasabi mo. Pero sino ang paniniwalaan namin? Yung abogado na ang pangalan nandun sa notarization na nagsasabi wala akong opisina doon. Tapos sinabi niya hindi ko pirma yan, hindi ko ninotarize. Sino ang paniniwalaan namin? Ikaw o yung abogado na o yung notary public na yun? Your Honor, can I interject po? Meron na rin po akong na-experience na ganong consequences. Hindi nga. Hindi mo ako sinasagot eh. Hindi ko naman tinatanong yung experience mo eh. Ang tinatanong ko ay, kung ilagay mo yung sarili mo sa pesto namin ngayon, sino ang paniniwalaan mo? Yung nagsasabi na wala akong opisina dyan, hindi ako ang nag-notarize niyan, o ikaw ang nagsasabi na doon ka nagpa-notarize? Opo, pinicturan po po. O sino ang paniniwalaan mo? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa ng sekretaryong napanotaryo. Hindi nga, hindi mo naman sinasagot yung katanungan ko na naman eh. Sino nga ang paniniwalaan mo? Kasi gusto ko, ilagay mo yung sarili mo dito sa pwesto namin ngayon. Kasi kami ang nakikinig at nagtatanong eh sa mga sagot mo. Eh sino ang paniniwalaan namin? Yung notary public na nagsasabi na wala siyang opisina ron, at hindi siya ang nag-notarize nung dokumento na sinasabi natin. Yes Kaysa po. dun sa sinasabi mo. Sinong paniniwalaan namin? Yung pong pumirma, yung pong nagnotaryo. Oo. So, ibig sabihin, paniniwalaan namin yung sinasabi nung notaryo publiko. Di ba? Kaysa dun sa sinasabi mo. Opo, pero po in good faith. O, po, ang hindi ibig po- lang sabihin nun, hindi tama yung sagot mo. Di ba? Ano iya? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa nung nagnotaryo. Eh, ikaw ang nagpapanotaryo, eh di dapat nandun ka kasi eh. Hindi Di lang, ba? hindi na lang, marami din pong ibang nagpapanotaryo. Dapat, nung nanumpa ka, nandun ka. Kasi po pumasok po yung ano eh, pumasok yung secretary. Ang Eh, pagkakaalam ko, Narinig ko na yan nung last hearing. Iya, narinig Yes ko na po. yan. pero yun po ang totoo. Dun, Mr. Chair, baka pwede makasingit, Congressman. oh, sige nga. Kapraso lang po. Ikaw, kilala mo si Rudy Ngo? Hindi ko pa sure na sabi, si Eddie Yang po ang nakausap ko regarding dun sa, ang sabi niya sa akin, ang buyer si Rudy Ngo. Pero hindi ko pa po siya na-meet. Hindi mo siya na-meet? Hindi pa po. Sigurado ka? Hindi po. Yung sekretary lang niya po ang, Sino sekretary lang niya? Hindi mo siya na-meet? hindi ko po siya na-meet. Binigay ko lang po yung dokumento. Ikaw ba nag-transfer nung transfer nung Title ownership? po.
Opo. Ha? Yes po. Sino kasama mo nung pumunta sa sa munisipyo nung magpa-transfer ng ownership? Nagpadeklara po. Ha? Wala po akong kasama, ako lang. Ikaw lang. Yes po. And you never meet yung may-ari mismo na bumili? Hindi po. Si ano lang po, yung sekretary lang po Nakakuha ka ng niya. komisyon doon sa pagbili ni Rudingo sa kay AD Yang? Hindi po ako nakabenta. Ano lang po ako. Doon sa pang-transfer po ng title. Sino nag-utos sa'yo para i-transfer yon? Si AD Yang po. So nagkausap kayo ni AD Yang? Oh, that was October po. Sige po, Mr. Chair. Oh, Mr. Daisy. Pasalamat Yes, ka. po. Medyo hindi mainit ang ulo, do kulang sa tulog si Chairman Akop. And we have a lady vice chairperson present today. But in the next hearing, if you continue to lie, we have no choice but to cite you in contempt. Pag nagsisinungaling ka pa rin. And Mr. Chair, Hindi And, po ako nang... Can I interject po? Hindi po ako Hindi nga. nagsisinungaling. Gusto mo ngayon, pa-contempt na kita? I will ask the members. I am giving you the chance because of the request of the members. Oh, ang sinasabi ko lang, in the next hearing, if you continue to lie, pasensyahan na po tayo. Mr. Chair. We will cite you in contempt. Your Honor, No, wait. Sandali, hindi ka pa nire-recognize. Mr. Chair. The reason why... Sandali, Vice Chair, Chairman Dan. Do you understand? Yes po. Oh, next hearing ha. Kasi kahit tanungin mo dito yung mga resource person, pareho kayo, alam namin lahat dito nagsinungaling ka. Hindi po. Ano po yung basehan niyo po yung honor, yung pong age, Ay, yung, you're not questioning. yung pong special power of attorney po. Ano special power of attorney of Yung what? pong pinresent ko sa sa municipality of Ay, hindi assessor po. po na San Yung Simon. sinasabi, hindi lang yon. Ang sinasabi ko, since the first hearing that you attended this committee hearing, puro kasi nangalingan yung pinagsasabi mo. And Hindi po. we are giving you the chance on the next hearing. Ayun lang. O, Chairman. Dan. Mr. Chair, the reason why I asked for a 1-minute suspension, parang at least tuwa sana na huwag na natin siyang i-cite for contempt, lalo na si Chairman Akop, medyo saka si Vice Chairman. Unfortunately, parang ang bigat ng damdamin ko kapag sumasagot ka ng ganun sa chairman eh. Parang nawawalan ka ng respeto dun sa chairman natin. Hindi naman po. No. Before you speak. Last na lang to ha. I warn you. Please don't speak if you are not recognized by the chair. Yes, let us finish muna. Kasi Paliwanag muna natin, Madam Quiros, di mo ba napansin, bago kami magsalita, inaantay namin na bibigyan kami ng karapatan ng aming chairman? Kasi nire-respeto namin siya eh. Kasi siya ang chairman. Pero ikaw, dapat din ganun. Bago ka magsalita, humingi ka muna ng permiso rito. Kung kami nga humihingi ng permiso, ikaw dapat humingi ng permiso. Naintindihan mo? Pare-pares kaming chairman. Pero dito, siya ang chairman eh. Nire-respeto namin. Maliwanag siguro yun. Kaya sa susunod, baka yun ang dahilan. Bakit cite ka namin in contempt? Daisy, ganito gagawin mo para maliwanag. Once na nagsasalita kami, refrain from speaking, and then if you wanted to be recognized, taas mo na lang yung kamay mo. Huwag yung parang papasok agad na atribida ka na gusto mo lang madinig ka kagad. No, it's not that way. There's a procedure and protocols in this August chamber, and we wanted to maintain that. We hope that is clear with you. No? Oh, now you can speak. Nalulungkot po ako, bakit ako po yung hindi naman po ako nagsisinungaling sa inyo. Yung katotohanan lang po yung sinasabi ko. Ako naman. Okay. The reason why we are talking to each other, no, during the 1-minute suspension, because we have seen, yung series of lying mo eh. Hindi naman kami talaga maniniwala na kahit isa, wala kang kilala dun sa mga agents, no, that
the 300 titles and the 1,000 of hectares that being owned by Eddie Yang, kahit isa doon wala kang kilala. You know why? Kilala mo si Eddie Yang eh. Ikaw pa nga inutusan eh, para i-transfer yung title eh, papunta kay Rudy Ngo eh. Di ba? Ang dami mo ng transaction sa kanila eh. And you told us, di ba? Ang daming mga nakapalibot sa kanyang mga ahente. At marami ka doon mga nakalaban ng mga ahente. Don't tell us wala kang kilala kahit isa. Nagsisinungaling ka eh. And hindi pa ako tapos. Huwag ka pumorma dyan. Ha? And yung relasyon mo sa city kanina, sinabi ni Assessor, pupunta ka doon. Di ba? Nakikipagtransact ka sa kanila. At sa patuloy mong pakikipag-usap doon sa secretary ni Eddie Yang, hindi kami naniniwala na wala kang kakilala sa mga nakapalibot sa kanila. Di ba? Kung meron man, no, na transaksyon, yung secretary mismo ni Eddie Yang, no, sa iba't ibang mga ahente, imposible na wala ka na-meet doon. Yan, as a matter of fact, yung sinasabi ni Chairman kanina na nandun kayo mismo sa Christmas party and at the same time doon sa isang okasyon that naupo yung mayor, you were there. Imposible na wala rin yung mga ahente doon. Kaya ang hirap paniwalaan doon, Daisy eh. And lucky you, we have decided na wag na muna ngayon. Sana sa susunod na imbitahan ka namin, next hearing, pag-isipan mo yung mga sinasabi namin about the agents because this will help us eh para ma-identify yung nakapalibot kay Eddie Yang. Please, Daisy. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Oh, what will you say? Do you want to speak? Oh, please, proceed. Short lang ha. Kasi yes. naubos na yung oras namin. Next time na lang po pag sa susunod na hearing na lang po. Oh, Isipin ko muna po yung mga ibang ahenteng. Sige, okay. That was 2018 pa po kasi yung iba talaga hindi. Ay, Yun lang nako, po 2008 pa yung ano mo. 2018 po ako 2008 yung ano mo. Huwag na tayo mag-discuss yan. Next hearing. Let us see what will happen. Next hearing.